Naitala sa Pilipinas ang pinakamalaking pagtaas ng bentahan ng smartphones base sa datos ng isang research firm sa Singapore. Ayon sa ilang mahilig sa latest smartphone models, natuturuan daw kasi ng mga makabagong cellphone ang pangangailangan nilang maging konektado sa social networking sites. Balitang hatid ni Cedric Castillo. Sa paglipas ng panahon at tila patuloy na pag-upgrade ng pang-araw-araw na teknolohiya, ang cellphone na minsang itinuring na luxury, walang dudang necessity na sa ngayon. Gayunman, hindi raw may kakailang status symbol pa rin ang gadget na ito, lalo pat bukod sa mahal ang ilang modelo, nakikipag-unahan pa ang ilan sa atin na magkaroon nito. Ang techie na si Bernard, isang linggo nang ipinaparada ang kanyang bagong smartphone kahit na sa Disyembre pa nakatagdang i-release sa Pilipinas ang modelong ito. Siyempre sikat ka pag naka-iPhone 5 ka, parang uy, grabe yun ah. Pag naglalakad nga ako dito, tingnan niya, oh, naka-iPhone 5 yun. It's almost the same din, pero mas maganda because of magaang. Sa huling bahagi nitong nakaraang Setyembre, inanunsyo ang pagre-release sa merkado ng iPhone 5 sa piling mga bansa lamang. Pero isang araw matapos ito ilabas, ilang mga tindahan sa Pilipinas ang nagsimula ng magbenta nito, gaya ng stall na ito sa isang mall sa San Juan. 50 hanggang 65,000 pesos ang benta sa naturang telepono, depende sa size ng memory nito. Hong Kong and Singapore and Japan po. Ang kasama po dun sa first batch ng mga country na mabibigyan ng iPhone 5. So, hindi kasama yung Pilipinas pa? Hindi pa po kasama. So ano nangyari? Paano ginawa ng mga retailers na? Yung mga retailers po, yung mga distributors, nagpa-reserve na po, or yung iba po may mga kamag-anak from Hong Kong and Singapore na nag-purchase na doon, or nagpa-reserve, nakipila sila dun sa Apple stores doon. Tila wala nang araw katapusan ang pagpapatalbuga ng mga smartphones o yung animoy computer na rin kung gumana. Kinakagat daw kasi ng mamimili. Kung tutuusin, hindi rin naman daw nagpapahuli sa features at performance ang iba pang smartphones gaya ng BlackBerry, Samsung Galaxy series at iba pa. I think it's more on the genius of the marketing department of Apple. Everyone's excited. They created the excitement. They created the euphoria. I've tried the Samsung Galaxy S3, which is it's a very good phone. Okay, feature-wise, they're comparable. Sa pag-aaral ng Singapore-based research firm na GfK, ang Pilipinas ang naitalang may pinakamalaking paglobo ng bentahan ng smartphones. Pero bakit nga ba patok sa mga Pinoy ang smartphones? Pwede ka mag-Twitter, pwede ka mag-internet, pwede ka because of the social networking, yun. So people tend to demand, yun nga, instant gratification na nandyan na siya. Na magagamit mo, parang minsan nga hindi ko na nga nabubuksan yung But you still need a laptop. Yeah. Gustong-gusto ko siya kasi it's very useful kahit na nasa bahay ka, lahit ng gusto mong i-browse, nakikita mo siya. Cedric Castillo, GMA News.